Part 25. Abala ako sa kusina para ihanda ang almusal ni Chino. Kahit masama ang pakiramdam ko paggising ko ay hindi ko yun inalintana. Maaga pa rin akong bumangon para sa asawa ko. Kahit sa ganitong paraan man lang, maibsan ko yung sakit na naidulot ko sa kanya. Wala rin naman akong planong pumasok sa trabaho. Ayokong makita si Avery. Hindi ko rin kayang harapin ang mga kasamahan ko. Siguro ay may naisip na sila tungkol sa akin at kay Avery noong gabing iyon dahil hindi na ako nakabalik sa table. Pareho kaming nawala ni Avery doon kahit na hindi ko naman ginustong sumama sa kanya. Nang matapos kong lutuin ang mga pagkain ay inihanda ko na sa mesa. Tinungo ko ang daan papunta sa kwarto pagkatapos para silipin si Chino kung gising na ba siya. Nakakalungkot lang na pagkatapos naming mag-usap sa sala kahapon ay hindi na kami muli pang nag-usap. Tumabi man siya sa akin sa kama kagabi ngunit mas ginusto niyang talikuran na lang ako. At hindi ko siya masisisi kung sakali man na lumamig ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Maiintindihan ko naman dahil hindi lang naman biro iyong nagawa ko. Nasaktan ko siya sa paraan na hindi ko naman ginusto. Marahan kong binuksan ang pintuan at sumilip sa loob ng kwarto. Nakita kong wala na sa higaan si Chino at naririnig ko na ang pagbuhos ng tubig mula sa banyo. Tipid akong ngumiti sa sarili saka na bumalik sa kusina. Ilang minuto akong naghintay sa kanya sa pagpunta niya dito sa kusina. Babalikan ko na sana ulit siya sa kwarto nang marinig ko ang mga yabag niya na patungo dito. Malapad akong ngumiti nang makita ko siya ngunit kaagad rin iyong nabura nang hindi man lang niya ako nagawang tingnan. Good morning. Masaya pa ring bati ko. Hindi ko ipinahalata ang pagkadismaya sa tinig ko. Tumanggo lang ito at dumireto na sa harapan ng fridge. Inilabas niya mula doon ang babasaging pitchel na may lamang tubig sa kumuha ng baso. Ni hindi man lang talaga niya ako tinapunan ng tingin. Bigla akong nabalisa nang pagkatapos niyang uminom ay naglakad na siya paalis ng kusina. Mabilis ko siyang sinundan ng lakad. Chino, hindi ka na ba kakain? Habol kong tanong habang dinadampot niya ang susi ng sasakyan niya na nasa center table. I'm in a hurry, tipid niyang sagot at inayos ang bag na dala saka na lumakad tungo sa pintuan. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka na lang tumango sa sarili nang makalabas na siya. May kirot akong naramdaman sa dibdib ko ngunit hindi ko na iyon pinansin. I shook my head as I walked back to the kitchen and heaved a sigh when I saw the food I prepared on the table. I guess I have to shove all these foods down my stomach. Kahit na nawalan ako ng gana ay pinilit ko pa ring kainin ang mga inihanda ko para sana sa aming dalawa. Hindi ko maiwasan ang mapangiti ng malungkot habang mag-isang kumakain sa harapan ng lamesa. At dahil yata muntik ko nang maubos ang mga pagkain ay bigla na lang akong naduwal. Tumakbo ako tungo sa sink at inilalabas ang laman ng tiyan ko. Sising-sisi pa ako sa kung bakit ko sinubukang ubusin ang mga pagkain dahil lang sa hindi kumain si Chino. Nang tanghali na ay order na lang ako ng pagkain na gusto ko dahil wala akong alam na iluluto. Hindi ko rin naman naubos yun dahil bigla akong nawalan ng gana. Ni hindi man lang kasi naisip ang mag-reply ni Chino sa mga texts ko sa kanya. Kahit kaninang umaga rin ay hindi man lang niya naisip ang magtanong kung hindi ba ako papasok sa trabaho. Well, bakit nga naman niya itatanong yun kung alam niyang katrabaho ko yung lalaking nakasama ko sa hotel. Pagkatapos kong maligo ay buong maghapon lang akong humilata sa kama, o kung hindi naman ay sa couch. Sinikap kong abalahin ang sarili ko para hindi ko na lang maisip ang medyo malamig na pakikitungo sa akin ng asawa ko. Nang maggagabi na ay inihanda ko na ang mga kailangan ihanda. I also texted Chino about what he wanted for dinner, but sadly, he didn't reply. Pinigilan ko na lang ang sarili na sumama ang loob ko dahil pakiramdam ko ay wala naman akong karapatan. Kailangan kong tanggapin ang ganito, ngunit umaasa pa rin ako na sana bukas, maging maayos na ulit kami. Pero ang buong akala ko talaga, maayos na kami pagkatapos niyang magpahinga. Layong akala ko, paggising niya, magiging okay na kaming dalawa. Akala ko lang pala, siguro ay hindi talaga ganun kabilis tanggapin yun. At handa naman akong bigyan siya ng oras para doon. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko at nakita na 6:00 na. Bahagyang kumunat ang noo ko at tumingin sa may gawi ng pintuan. Hindi naman siya ginagabi ng uwi, maaga lagi yung nagawat kapag sinusundo niya ako.
At kung may overtime man iyon, magti-text siya. Sinubukan ko siyang tawagan ngunit hindi naman siya sumasagot. Dumaan pa ang ilang oras at naramdaman ko na lang ang gutom. Nag-text ako sa kanya at sinabi na mauuna na akong kumain. Hindi ko rin maiwasang hindi mag-aalala sa kanya. Muli ko siyang sinubukang tawagan pagkatapos kong kumain ngunit hindi na nagri-ring ang phone niya. Hanggang sa dapuan ako ng antok ay walang Chino na dumating. Nagtungo ako sa kwarto at naligo para mawala ang antok ngunit hindi na nakayanan ng mga mata ko. Nagising na lang ako sa mga maiinit na haplos na nararamdaman ko sa may braso, pababa sa may bewang ko. Pati yung mga paulit-ulit na halik sa balikat ko. Tumuwid ako sa paghiga at nakita ang mukha ng asawa ko na kanina ko pa hinihintay. Namumungay ang mga mata niya at naaamoy ko sa hininga niya ang amoy ng alkohol. Kakauwi mo lang. Inaantok ko pang tanong. Yup, aniya. Halos maduwal ako nang malanghap ko ang amoy ng alak. Halata rin sa tinig niya na lasing siya. Kanina pa kita hinihintay, wika ko sa tonong nanunambat. Ngumiti lang ito. Pumikit ako at napangiti ng ay lapit niya ang mga labi sa may pisngi ko. Hinaplos ko rin ang pisngi niya habang tinataniman niya ako ng halik doon. Gusto ko pa sanang magtanong kung saan siya uminom at kung sino ang mga kasama niya ngunit hindi ko na nagawa nang lumakad ang mga labi niya tungo sa mga labi ko. Tiniis ko ang amoy ng alkohol nang magsimulang gumalaw ang labi niya. Tinugunan ko rin ang mga halik niyang iyon, at naramdaman ko ang isang kamay niya sa may tiyan ko, pataas sa may dibdib ko. Bahagya akong napadaing nang pisilin niya ang left papaya ko. May kurot akong naramdaman doon ngunit hindi ko nalang pinansin. Lumipat pa ang kamay niya sa kabilang parte ng dibdib ko at mas lalo pang lumalim ang mga halik niya sa akin. Napasinghap ako nang ipasok niya ang kamay niya sa loob ng pajama at underwear na suot ko. Bigla akong nawala sa sarili ng paglaruan ng kamay. Yamakap ako sa may batok niya at napapikit nang bumaba ang mga halik niya sa may leeg ko. Hindi ko maiwasan ang pagdaing kapag binibilasan niya ang galaw ng mga daliri niya sa loob ko. Nang tumigil ito ay mabilis niyang hinubad ang mga saplot ko sa katawan. Ganon rin ang ginawa niya sa mga suot niya. Ibinaba nito ang ulo sa may dibdib ko at pinaglaruan ng dila at ng mga labi niya ang isa, habang yung isa naman ay nakakulong sa isang kamay niya habang pinipisil ito. Hinihintay ko na halikan niya ulit ako katulad ng madalas niyang gawin kapag natatapos kami ngunit hindi iyon nangyari. Niyamakap man sa akin ay hindi niya ginawa. Mas pinili niyang humarap sa kabilang side ng kama kung saan wala ako. Hindi ko na lamang iyon pinansin pa. Inisip ko na lang na pagod siya at nakainom kaya siguro nawala na sa isip niya iyon. Maaga akong gumising kinabukasan kahit na masakit ang katawan ko. Masaya pa rin akong naghanda ng almusal para sa asawa ko. At hindi ko naramdaman ang ganito noong magising ako sa hotel. Wala akong pananakit ng mga hita na naramdaman. Baka wala naman talagang nangyari sa amin ni Avery noon. Medyo nakaramdam ako ng tuwa doon sa naisip ko. Ngunit yung saya na naramdaman ko ay hindi naman tumagal nang makita ko si Chino na dumiretso ng lakad tungo sa pintuan ng apartment. Hey, aren't you going to eat breakfast with me again? Tanong ko sa kanya bago pa man siya tuluyang makalabas. Hindi ko na rin naitago ang iritasyon sa tinig ko. Huminto naman ito sa pagbubukas sa pintuan saka lumingon sa akin. No, doon na lang. Kumain ka na dyan. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka napangisi sa sobrang inis. Hindi na lang ako sumagot at hinayaan siyang umalis. Akala ko pa naman pagkatapos noong nangyari sa amin kagabi, okay na kami. Hanggang kailan ba ako madi-disappoint sa mga akala ko? At hanggang kailan ba siya ganito? Ayaw niya akong umalis dito pero pakiramdam ko ay hindi naman niya ako kailangan. Chino just continued giving me the cold shoulder, or if not, it was the silent treatment. It was annoying, yes. Nakakasama rin ng loob na nagagawa niya sa akin ang ganito. Pero kapag naaalala ko na isang linggo rin niya akong sinuyo nung galit ako, nawawala yung sama ng loob ko. Pinipilit ko na lang isiksik sa isipan ko na hindi naman ganon kadaling tanggapin yung nagawa ko sa kanya. Sino nga ba naman ang hindi man lalamig kung ang asawa mo ay naghotel kasama ng ibang lalaki, di ba? Lagi ko na lang inilalagay yung sarili ko sa sitwasyon niya kapag pakiramdam ko ay gusto ko na siyang sukuan. Iniisip ko na lang kung paano siya yung nagpunta sa hotel na may kasamang iba. Kapag nakakita ako ng pictures niya sa bar na may kayakap, ano nga ba ang mararamdaman ko?
Katulad rin siguro ng nararamdaman niya ngayon. O baka mas malala pa ang gagawin ko kung ako. 3 araw pa lang naman na malamig ang pakikitungo niya sa akin. Sa tingin ko naman ay kaya ko pa. At least, kaninang umaga, kumain na siya ng luto ko at sabay pa kami. Leon nga lang ay hindi naman niya naubos. Kanina rin ay sabay kaming naghapunan. Layong nga lang, hindi naman niya ako kinikibo. I held my tummy when I felt it growl. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang nakatitig sa screen ng phone kung saan nagpe-play ang video tutorial kung papaano magluto ng egg fried rice. Iba't ibang food videos na rin ang napanood ko ngayong gabi kaya siguro nakakaramdam na naman ako ng gutom kahit na 2 oras pa lang nang kumain ako ng hapunan. But I really like this egg fried rice. It's easy to cook, and I have all the ingredients here at home. I share the video on my timeline so that when I want to cook it, I won't be having any trouble finding it. Matutulog na rin sana ako ngunit hindi naman kumalma ang tiyan ko dahil doon sa hitsura ng egg fried rice. Nagpasya akong tumayo at nagtungo sa kusina. Lihim kong sinulyapan si Chino na nasa may sala pa at abalang pumipindot sa keyboard ng laptop niya. Nagkalat rin ang mga drawing tools niya sa lamesita at mga papel. Nakita ko rin na sumulyap ito ng tingin sa akin ngunit sandali lang. Nang makarating ako sa kusina ay inahanda ko ang mga kailangan para mailuto ko yung egg fried rice. Nilagay ko ang frying pan sa stove habang nagpe-play ang video na shinare ko sa timeline. Maghahiwa na sana ako ng sibuyas nang biglang magbago ang isip ko. Bigla akong tinamad kaya bumalik na lang ako sa kwarto pagkatapos kong itabila yung mga kinalat ko. Hindi ko na rin tiningnan si Chino kahit na naramdaman ko ang pagsunod niya ng tingin sa akin. Muli akong humiga sa kama at kinalimutan na lang iyong tungkol sa gusto kong kainin kahit na hindi talaga kumakalma ang tiyan ko ilang sandali ang lumipas nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan nitong kwarto. Hindi ko na inabala ang sarili upang tingnan iyon at pumikit na lang. Tapos na siguro si Chino sa ginagawa niya kaya pumasok na siya dito. Ganito naman siya, kapag inaantok na, doon lang niya may isip na pumasok dito. Hey, malumanay nitong tawag na ikinamulat ko. At mas lalong kumalam ang tiyan ko nang malanghap ko ang mabangong amoy dito sa kwarto. Mabilis akong lumingon sa gawin niya. Nagulat ako at napaupo sa kama nang makita na may hawak itong plato na may laman sa isa niyang kamay, at baso na may lamang tubig sa isa. Malapad akong napangiti at dali-daling kinuha ang pinggan na may lamang egg fried rice na inaabot niya. Be careful, it's still hot, paalala nito. I just thought you might be hungry. Ipinatong niya ang hawak na baso sa may ibabaw ng bedside drawer. Hindi man ito kapareho ng texture iyong napanood ko, natuwa pa rin ang puso ko. At kahit na hindi na niya ako tinatawag sa madalas niyang itawag sa akin ngayon, okay lang. Kinagat ko ang bottom lip ko saka tumango. Thank you, sincere kong sabi habang nakatingin sa kanya. Tipid lang itong ngumiti saka itinaas ang 2 kilay. Pinanood ko muna siyang lumabas ng kwarto bago kinuha ang kutsara at tinidor na nandito na rin sa plato. Hindi ko naiwasan ang mapangiti habang sumusubo sa niluto ng asawa ko. Hindi naman pala talaga niya ako matitiis na hindi kausapin. Siguro ay magiging okay na ulit kami after nito. Pagkatapos kong maubos ay tinungo ko ang kusina at nilinis ang pinagkainan ko. Malinis rin magtrabaho si Chino dahil wala akong nakitang dumi sa island sink. Pati yung kawali na ginamit niya ay malinis na rin. Nang pabalik na ako sa kwarto ay nakangiti ko siyang sinulyapan ng tingin. Abala na ito sa pag-aayos ng mga gamit niya. Hinintay ko ang pagpasok niya sa kwarto habang nakatigilid ng higa. Ngiting-ngiti akong pumikit nang maramdaman ko na ang weight niya sa foam. Magaan ang pakiramdam ko paggising ko kinakabukasan. Para akong tanga na hindi mabura-bura ang ngiti sa mga labi dahil doon sa ginawa ni Chino. At mas lalo pang hindi nabura ang ngiti ko sa mukha nang sabay kaming kumain ng almusal. Kahit na hindi niya ako kinakausap, natutuwa pa rin ako. Pakiramdam ko ay unti-unti na kaming babalik sa dati. Hindi man rin niya ako hinalikan nang umalis na siya para pumasok sa trabaho, hindi ko na lang iyon dinamdam. Ayoko naman siyang madaliin. Makukontento na muna ako sa ganito. At least, masasabi ko na may progress. Mabilis kong dinampot ang phone ko na ring ng ring sa kama nang matapos akong maligo.
Bahagyang kumunat ang noo ko nang makita ang pangalan ni Princess. Ayla, hindi ka pa ba papasok? 4 na araw ka nang wala. Aniya sa medyo matinis na tinig nang sagutin ko ang tawag. AWOL ka na. May pananakot pa ang tinig nito. Ngumuso ako at sandaling nag-isip ng sasabihin. Ni hindi man nga lang pala ako nakapagpaalam na hindi ako papasok. Pero wala na akong balak na pumasok pa. Magpapas na ako ng resignation ngayon, saad ko. Hindi ko na kailangan pa na pag-isipan iyon. Ganon, gulat nitong sabi. Tumanggo ako kahit na hindi niya nakikita. Pagkatapos naming mag-usap ay nag-text ako kay Chino at sinabi na pupunta ako sa company ngayon para mag-file na ng resignation. And just like the usual, wala siyang reply. At siguro ay kailangan ko na ring harapin si Avery. Malakas ang kutob ko na wala namang nangyari sa aming dalawa. O kung meron man, hindi ko alam. Habang nagbibihis ay bigla kong naalala yung picture namin na papalabas sa bar. Sino kaya ang kumuha noon? Agad na pumasok si Princess sa isip ko. Wala naman akong kakilala na nakita dun sa bar na alam ang tungkol sa amin ni Chino. Posible kaya na siya. Hindi nawala sa isipan ko na baka si Princess ang nag-send ng picture na yun kay Chino habang nakasakay ako sa taxi tungo sa company. Ayoko siyang pagbintangan ngunit may background siya sa ganong klase ng issue. Good morning, Ma'am Ayla. Long time no see, Bati sa akin ng guard na medyo nakakabiruan namin. Hindi ka naka-uniform, Maorn. Puna pa nito. Ngumiti ako sa kanya sa katumango. Magpapas na po ako ng resignation letter, pahayag ko. Pagkatapos niyang i-check ang bag na dala ko ay hinayaan na niya akong makapasok sa loob. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang naglalakad tungo sa HR. Makailang ulit pa akong humugot ng malalalim na hininga. Sana ay makayanan kong kausapin si Avery tungkol sa nangyari. Welcome back, Ayla. Okay ka na? Salubong sa akin ni Eloisa nang iting-ngiti pagpasok ko sa loob. Tumanggo na lang ako kahit na hindi ko alam kung para saan iyong tanong kung okay na ako. Wala naman akong sinabing dahilan sa kanila kung bakit hindi ako pumapasok. Sinulyapan ko ng tingin ang table ni Avery dahil sa kanya ko ibibigay ang resignation letter kung ngunit wala siya doon. Magre-resign na raw yan, may pagtatampong sabi ni Princess. Tipid ko lang siyang nginitian at sinagot ang mga tanong ng mga kasama namin dito sa loob ng office. Si Sir, tanong ko sa kanila matapos kong ipaliwanag kung bakit ako magre-resign. Wala, nandoon sa ating sister company. Doon muna raw siya for the whole week, tugon ni Eloisa. May health issue ka ba? Pinag-file ka namin ng sick leave, gatong ni Princess. Talaga, thank you. Sincere akong ngumiti. Wala naman akong health issue, sagot ko pa sa tanong nila. Mental health at relationship issue siguro, meron. At medyo nakaka-disappoint na hindi ko nadatnan rito si Avery, kung kailan handa na akong magtanong sa kanya tungkol sa mga nangyari dun sa hotel, doon pa siya wala. Sandali akong nakipagkwentuhan sa mga kasama ko rito. Umupo na rin muna ako sa harapan ng table ko para ayusin yung mga gamit ko na kailangan kong kunin kapag pinayagan na akong mag-resign. Alam ko na naman na hindi ako basta-basta makakaalis. May proseso pa, pero siguro ay papayagan naman nila ako. Kung kailangan kong mag-render ng 1 linggo hanggang sa makahanap sila ng kapalit ko, gagawin ko. 3 araw pala pabalik-balik dito si Chino, Ayla, pahayag ni Princess na ikinagulat ko. Paghingi ko ng explanation sa sinabi niya. Ang agang nakapark ng sasakyan niya dyan sa tapat. Akala nga namin hinahatid kanya, paliwanag nito. Pero kahapon, noong uwian na lang namin siya nakita nakausap yung guard, di ba, Loy? Tumanggo si Eloisa. Tinanong daw si Sir Avery, Sabi nung guard. Hindi naman pala alam nung guard na doon siya pumapasok sa kabila, dagdag ni Eloisa. Namilog ang mga mata ko at nakaramdam ng takot. Ilang mura pa ang napakawalan ko sa isip ko dahil sa nalaman ko. Iyon na lang ang naiusol ko dahil hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Kaya ba lagi siyang nagmamadaling umalis? Chino, paano kung nadatnan niya si Avery at nakausap niya? Bigla akong kinabahan sa mga pwedeng mangyari kung sakali. Lagi pa naman nauuna ang init ng ulo ni Chino. Hoy! Malakas na bulyo ng isang tinig na kakapasok lang dito sa loob. Ngumiti ako kay Ate Remy na nagtatanggal ng head cap.
Mukhang galing ito sa loob ng production dahil nakasuot ito. Magre-resign na raw siya, Ate Rems, sumbong ni Eloisa. Ay, bakit? Nakapagpa-check up ka na ba? Bakas ang concern ni Ate Remy sa kalumapit sa may table ko. Check up? Naguguluhan kong tanong. Oo, di ba, bigla ka na lang nawalan ng malay dun sa bar. Kumunot ang noo nito. Hindi pa nga namin alam ni Sir kung saan ka namin dadalhin. Bahagya itong ngumuso. Hindi nyo alam ni Sir. Tak ang tanong ko. Umirap ito sa kaumismid. Wala talaga tong alam. Sarkastiko niyang sabi. Nahimete ka raw sabi ng boss natin. Tinawag niya ako para samahan ko siya na ihatid ka sa inyo. Hindi namin alam kung saan ang bahay nyo. Wala rin kaming alam na pwedeng tawagan sa pamilya mo kasi hindi namin makita ang phone mo. Dinala ka na lang namin sa hotel. Nakaawang lang ang bibig ko habang inaabsorb ng utak ko ang mga sinabi niya. So that means, kas-area ni Avery si Ate Remy noong dalhin ako sa hotel ni Avery. Oh, my gosh! Kasama ka namin. Hindi may tago ang tuwa sa tinig ko. Di alam niya ang mga nangyari. Oo, kumuha ng 2 kwarto si Sir para sa kanya at sa atin. Gumastos pa talaga para sa'yo, ha? Tinusok nito ang tagiliran ko kaya napalundag ako sa upuan. Hindi si Avery ang kasama ko sa kwarto. Halos isiga ko pa ang tanong na yun dito sa loob ng opisina kaya napatingin silang lahat sa akin. Hindi, gaga, sermon nito. Ilang beses ka pang ang samuka kaya napilitan ako na bihisan ka. Mabuti na nga lang may extra shirt si Sir Avery sa sasakyan niya. Pinalaundry nga rin niya yung mga damit mo. At imbes na mag-enjoy ako sa birthday ko, nag-alaga ako ng walang malay. Masungit nitong pahayag. Pero bakit si Avery lang yung nakita ko na kasama ko doon sa room paggising ko? Medyo nawala yung tuwa ko dahil doon sa tanong ko. Maaga kasi akong umalis noon. Baka sabihin ng pamilya ko, nagtanan ako. Mahina itong tumawa. Mabilis akong tumayo at walang sabi na yamakap sa kanya. Bigla akong nabunutin ng tinak sa lalamunan. Bakit ba hindi ko naisip na magtanong sa kanila? Bakit pinaabot ko pa ng ganito katagal? Sana pala ay doon pa lang sa hotel, tinanong ko na si Avery sa mga nangyari. Bakit ba kasi ako natakot? Bigla akong na-excite na umuwi para sabihin ito kay Chino. Ilang minuto pa ang nilagi ko sa office para makipagkwentuhan pa sa mga kasamahan ko bago ko napagpasyahang umalis na. Pinadala na lang rin muna nila yung resignation letter ko since wala naman si Avery. Pero dahil desidido naman na akong mag-resign, babalik na lang ako doon next week. Sa Monday para formal ko siyang makausap at makapag-palm na magre-resign na ako. Hindi rin mawala-wala ang ngiti ko sa mukha. At least, ngayon ay alam ko nang walang nangyari sa amin ni Avery. Ni hindi kami nagtabing matulog doon sa Kamanong hotel room. Malinaw na sa akin na wala akong ginawang mali, at hindi nagtaksil sa asawa ko. Maayos ko nang made detalye kay Chino ang tungkol sa mga larawan na nakita niya. Sana ay mawala na rin ang kung anuman ang naisip niyang ginawa ko. At sana rin ay maniwala siya. Kinuha ko ang phone sa bag habang nakasakay sa taxi pauwi sa apartment. Agad kong sinagot ang tawag nang makita na ang tatay ko ang tumatawag. Hi, bati ko. Hindi ito kaagad na nagsalita dahil may narinig akong isang tinig na kumausap sa kanya. Hi, how are you? Pangangamusta nito matapos niyang makipag-usap sa kung sino man yung kausap niya, at alam kong nakangiti siya. Are you at work, anak? I'm fine, sagot ko sa una niyang tanong. And no, pero galing po ako sa office, nagpas lang ng resignation. Kayo po ni kuya, kumusta? Resignation, gulat niyang sabi na hindi binigyang pansin ang tanong ko. Why, Ayla? I thought you were enjoying your work. May naging problema ba sa trabaho mo? Pag-uusisa nito na may kasamang pag-aalala. Ngumiti ako saka umiling kahit na hindi naman niya nakikita. Alam ko namang alam niya na nag-e-enjoy ako sa trabaho. Every time natatawag siya ay hindi niya nakakalimutang itanong ang tungkol doon. Nag-e-enjoy naman talaga ako. Ang kaso nga lang ay dahil doon sa nangyari, mas pipiliin ko na lang umalis. Kahit naman hindi kami nag-uusap ni Chino, kahit hindi niya sinasabi na umalis ako doon, marunong naman akong makaramdam at alam ko naman ang dapat kong gawin para lang hindi na mag-isip pa ng kung ano ang asawa ko.
Napatunayan ko man na walang nangyari sa amin ni Avery at hindi kami nagtabing matulog doon sa kama, gugustuhin ko pa ring umalis. Wala naman po, I might look for another job. Malayo po kasi doon, pagdadahilan ko na lang para hindi na rin mabahala ang tatay ko. Oh, okay, Anya. I just want to remind you about your Lola's birthday this coming Sunday. Ang sabi ng ate mo, tinawagan ka na niya. Opo, tumawag siya kahapon, wika ko. At hindi lang ang tungkol sa birthday ni Lola ang napag-usapan namin ni Doreen. Nagtanong rin siya tungkol sa amin ni Chino dahil bigla na lang daw siyang umalis noong linggo sa resort kung nasaan sila. Ang sinabi ko na lang ay okay naman kami. Uuwi po ba kayo ni Kuya, Tanong ko. Yes, anak. We'll be there by Saturday evening. May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin dito. Malapad akong napangiti. See you, Dada. Pupunta na po ako ng Saturday morning doon. How about Chino? Tak ang tanong nito. I'm sure he doesn't have work on Saturdays and Sundays. Bahagya akong natawa. Napagtanto ko rin yung sinabi ko. Akala yata ng tatay ko ay hindi ko isasama ang asawa ko. Ma'am, sasabihin ko pa lang po pag-uwi niya, nakangiting sagot ko. Pupunta po kami doon, Nang matapos kaming mag-usap ni Dada ay nag-text ako kay Chino at sinabi yung tungkol sa birthday ni Lola. Nainip lang ako sa paghihintay sa reply niya dahil wala naman akong natanggap. Pagdating ko sa apartment ay dumiretso ako sa kwarto saka humilata sa kama. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng tuwa kapag naaalala ko yung usapan namin ni Ate Remy. At least, naging malinaw na ang lahat. Excited na rin akong makauwi dito si Chino para masabi ko na sa kanya at maliwanagan na rin siya. Para na rin bumalik na kami sa dati. Kung gusto pa niyang kausapin si Ate Remy o si Avery para mas lalo pa siyang makasigurado tungkol doon, hindi ko naman siya pipigilan. Kung iyon ang ikapapanatag ng loob niya, sasamahan ko pa siya na kausapin sila. Nagpa-deliver na lang ako ng pagkain na kakainin ko para sa tanghalian. Wala rin naman akong alam na iluto at tinatimad rin. Lumipas ang buong maghapon na sa TV o di kaya ay sa cellphone lang nakatuon ang atensyon ko. Pinapractice ko na rin sa utak ko ang mga sasabihin ko kay Chino Alaric. At sana talaga ay maniwala siya, layong excitement na nararamdaman ko sa pag-uwi ni Chino ay unti-unting napalitan ng pagkainip at pag-aalala ng damapo ang alas 6 ay wala pa rin siya. Natapos na akong magluto ng hapunan at lahat-lahat ngunit wala pa ring Chino na dumarating dito. Pinigilan ko ang sarili ko na tawagan si Doreen para itanong sa kanya si Chino pagkatapos kong kumain ng hapunan dahil hindi ko na natiis ang gutom. Hindi rin naman kasi sumasagot ang asawa ko sa mga tawag ko sa kanya. Nakakaramdam ako ng inis sa tuwing hindi siya sumasagot sa mga tawag ko o sa tuwing hindi siya nagre-reply sa mga texts ko ngunit hindi ko na lang yun hinahayaang lumunin ako. Iniisip ko na lang na masama pa ang loob niya sa akin kaya siya ganito ngayon. Pero kapag siguro nalaman na niya ang totoo ay magsisisi siya at hihingi rin ng sorry na ginaganito niya ako. Napabuntong hininga na lang ako habang nakahiga sa kama. Anong oras na ngunit yung taong hinihintay ko mula pa kanina ay hindi pa rin dumarating hanggang ngayon. Saan na naman kaya iyon nagpunta? Bigla akong nabuhayan ng dugo at mabilis na napatingin sa pintuan nang marinig ko ang pagbukas noon. Umupo ako sa kama at hinintay na makapasok ang tao dito sa loob. Bahagyang kumunat ang noo ko nang makita ang mga namumungay na mata ni Chino. Ngumiti na lang ako sa kanya nang tumingin ito sa akin. Are you drunk? Tanong ko nang umupo ito sa gilid ng kama habang ipinapatong ang phone sa ibabaw ng bedside drawer. No, I may have had few drinks, but I'm not drunk. Inabot niya ang braso ko at marahang hinayla na parang sinasabing lumapit ako sa kanya. Lumuhad ako sa kama para makalapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya habang nakangiti. Ngumiti rin naman ito habang nakaharap ang mukha sa akin. Sandali akong napapikit ng marahan niyang halikan ang pisngi ko. Ipinulupot rin niya ang braso niya sa may lower back ko at hinapit pa lalo ako tungo sa kanya. I have something to tell you, usual ko nang lumipat ang mga labi niya sa sulok ng bibig ko. Sinubukan ko pang iiwas ang ulo ko sa kanya para lang masabi ko iyon. Tell me all about it tomorrow, napapaos nitong sinabi sa kahinakawan ang kabilang pisngi ko muli akong napapikit ng hagkan niya ako sa mga labi.
His kisses were soft and shallow at first until they became passionate. And even though I could taste the alcohol in his mouth, I didn't complain. I still gladly accepted the movements of his lips and responded to his kisses. Nakalimutan ko yung dapat na sasabihin ko dahil sa mga halik niya hanggang sa unti-unti ko na lang naramdaman ang paglapat ng likuran ko sa malambot kama. Mabilis ring nakalas ng mga kamay ni Chino ang mga butones ng suot kong pangitaas habang abala ang mga labi niya sa pagtatanim ng halik sa bawat sulok ng leeg ko. His hands groped both my breasts. And I couldn't help but moan when he squeezed them. Sinulyapan ko ng tingin si Chino na patay sa tulog habang nakadapa. Nitap ko ang screen ng phone na nakapatong sa ibabaw ng bedside drawer para tingnan ang oras, ngunit may iba pa sa screen na umagaw sa atensyon ko. Kinuha ko ito kasabay ng mahinang pagkabog ng dibdib ko nang makita sa notification center ang hindi pamilya na numero. Muli kong sinulyapan ang tingin ng lalaking natutulog bago tuluyang buksan ang mga texts na galing sa hindi nakasave na number. Hi, engineer. Basa ko sa unang text dahil nakasplit ang mga mensahe nito. Itinuloy ko ang pagbabasa kahit na kumakabog ang dibdib ko. Hope you had a great time with me cause I had a great time being with you even if it was just for a moment. Hope you got home safe and sound. See you again tomorrow. Engineer Keizo nang inig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone at tula lang nakatingin sa screen. Kinailangan ko ring ibuka ang bibig ko para lang makahinga ng maayos. Layong lamig na naramdaman ko kanina ay gumapang na sa buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mararamdaman ko sa mga sandaling ito dahil sa mga nabasa ko. Hindi ko na rin alam kung ano ang iisipin dahil napuno ng ulap ang utak ko. Muli kong nilingan ang gawin ni Chino at parang tinusok ang dibdib ko kaya naman pala ginabi siya ng uwi, at ni hindi man lang nakuhang mag-reply sa mga texts ko o sumagot sa mga tawag ko ay dahil may kasama siyang iba. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa mga nabasa ko. Binahaw ako ng mga hindi magagandang senaryo sa utak ko ngunit hindi ko na inabala pa si Chino. Baka wala naman yun. Baka isa lang sa mga katrabaho niya na malapit sa kanya. Hinintay kong lumiwanag bago bumangon. Tulog na tulog pa si Chino nang tingnan ko siya. Hindi ko rin binura ang mga texts na nabasa ko, at hindi ko rin in-exit doon para pag-check niya sa phone niya, ang mga yun ang bubungad sa kanya. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla ng kape. Hindi ko na inabala ang sarili ko para ipagluto pa siya ng almusal. Umupo ako sa harapan ng mesa habang napapaisip sa kung sino yung K na yun. Did he seek comfort from others just because we were not on good terms? Lumipas ang oras at lumamig na ang kape sa mug ay hindi ko pa rin iyon naiinom. Umayos ako sa pagkakaupo nang marinig ko ang mga nagmamadaling yabag ng isang tao tungo dito sa kusina. Hindi ko siya nilingan nang makita ko sa sulok ng mata ko ang figure niya sa bakana nitong kusina. Tumayo siya doon at ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Did you touch my phone? Gusto kong umirap sa tanong niyang iyon. Siguro ay nakita na niya iyong mga messages noong K na nabasa na. I did. Amin ko habang tinitrace ng tip ng index finger ko ang design ng mug. Wala na ba akong karapatan na hawakan ang phone mo? Lumingon ako sa kanya habang nakataas ang dalawang kilay, leon ang malinaw na pumasok sa isipan ko sa tanong niya. Ayla, wala akong sinabing ganon, katwiran nito. But those messages were not for you. Wala sa sariling napangisi ako kahit na may tumusok sa dibdib ko. Weren't for me, ha? Who's K? Ngumiti ako sa kanya at hindi na lang pinansin ang sinabi niya. Nakakainis lang rin na hindi ko man lang mabakasan ng kaba ang mukha niya sa tanong ko. Nothing, simpleng sagot nito saka na tumalikod at naglakad paalis para akong hinampa sa dibdib. Ni hindi man lang niya ako binigyan ng linaw kung sino yung K na yon. Hindi man lang niya inabala ang sarili niya na i-explain sa akin ang tungkol doon. Hindi man lang niya naisip na baka nagdududa na ako dahil sa mga nabasa ko. He just simply turned his back on me. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga saka tumayo mula sa upuan. Nagdadalawang isip pa ako kung susundan ko siya o hindi, pero tinahak ko pa rin ang daan tungo sa kwarto. Naabutan ko siyang pumipindot sa phone niya nang makapasok ako. Are you texting her? Kalmado kong tanong. Inilapag niya ang phone niya sa bedside drawer bago turn engine sa akin. No, tanggi niya. Really? Hindi naniniwalang wika ko.
Let me ask you this question, Shino, are you cheating on me? Diretso kong tanong saka lumapit at tumayo sa mismong harapan niya.